Sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilang boto nga ba ang kailangan para sa conviction o guilty verdict? Magkaiba ang pananaw rito ng dalawang dating mahistrado ng Korte Suprema. Kabilang na ang isa sa mga bumalangkas ng kasalukuyang saligang batas. Yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Kahit suspindido si Senador Jinggoy Estrada na nakakulong at nililitis sa mga kasong plunder at graft and corruption, ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ozcuna na isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution, hindi dapat mabago ang bilang ng botong kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Anya, sa quorum at hindi sa botohan ng impeachment posibleng makaapekto ang suspension kay Estrada. 24 ang lahat ng senador. Ang 2/3 nito ay 16. Ayon kay Ozcuna, malinaw sa konstitusyon na 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para makonvict ang impeachable official. Ipinunto niya ring sa kaso ng Avellino versus Cuenco, hindi binanggit ang katagang all o lahat ng miyembro, kundi majority o karamihan ng Senado. Iba naman ang pananaw ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Anya, hindi dapat ibilang si Estrada sa pagtukoy ng 2/3 ng conviction vote dahil sinuspinde siya ng Sandigan Bayan. Sinabi ng plunder law, you shall be suspended while the case is pending in court. Hindi ka pwede mabilang because you cannot hold office, you are suspended, so you cannot vote. Ibang usapan pa ang kaso ng nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ngayon si Bato, hindi pa siya na-arrest. So, hindi mo masabi na he cannot vote because he's not yet in preventive detention and he is not arrested. So, you have to give him the benefit of the doubt. Baka sisipot yan. It's possible na sisipot siya. Ang paniwala noon ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro, dapat bawasan ng 16 na conviction threshold dahil hindi na 24 ang mga senador ngayon, kundi anya 22 na lang. Maganda sana magkaroon ng enlightenment dito even before the conclusion of the trial, even before the rendition of judgment, para guided ang lahat as to how we're going to interpret yung sinasabi sa Constitution, 2/3. Sa Lunes, tuloy ang pre-trial conference para sa impeachment case ng Bise. Sa July 6, itinakda ang pagsisimula ng paglilitis. Umuugong ang planong gawing presiding officer ng impeachment court sa Senador Chiz Escudero. Sa tingin ni Carpio, dapat pumili ng presiding officer na hindi anya pumabor na i-delay ang impeachment proceedings. We should elect someone who has not favored the non-holding of the impeachment proceedings. Kasi sabi ni Chiz na forthwith doesn't mean kaagad. We don't want a presiding officer who will say forthwith means hindi kaagad. Ang ilang civil society group, mass organizations at ilang individual, ipinunto rin ng anilay umano'y baluktot nitong interpretasyon sa forthwith. Sa naunang impeachment proceedings nang umupo siyang presiding officer noong June 2025, ang pagpili kay Escudero bilang presiding officer ang isaan nila sa pinakamapanganib na desisyon. Hindi sila kumbinsidong si Escudero ang pinakaangkop na maging presiding judge dahil lang sa kaalaman niya sa batas. Hindi naman daw ito garantiya ng pagiging patas at tapat sa konstitusyon. Panawagan nila, ikonsidera ng bagong mayorya na italagang presiding judge si Senate President Win Gatchalian. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni Escudero tungkol dito. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.